Pangkaraniwan ng istorya ng mga taga-probinsya, iniwan ang trabaho sa bukid para makipagsapalaran sa Maynila. Ganito rin ang kwento ni Jerome, hindi tunay na pangalan. Pero pagdating sa syudad, hindi inasahan ni Jerome na siya'y mapapasubo. Hindi lang daw pala lakas ng katawan niya ang masusubukan. Lalong-lalo na ang tibay ng kanyang sikmura. Ang trabaho kasi na kanyang nakuha, tagapag-alaga ng mga baboy. Alas 5 pa lang ng umaga, nililinis na ni Jerome at ng kanyang mga kasama ang kanilang mga alaga. Pinapakain, binabakunahan. Sa hirap ng trabaho, nung una, gusto na raw ni Jerome sumuko. Mabuti na lang daw at nandyan ang kanyang mga kasama na tulad niya nang galing din ng Kabisayaan. Sila ang mga nagpapalakas ng kanyang loob. Nagdadamayan sila. At kapag nagkakagipitan, nag-uutangan. Sa lahat daw ng problema, kasangga nila ang isa't isa. Kaya sa paglipas ng mga buwan, ang kanilang samahan lalo pang tumibay. Turing namin sa isa't isa kapatid na bibigayan. Kasi kami-kami lang din naman, lahat kami galing mga probinsya. Pero makalipas ang 1 taon, may mga bagong trabahador na dumating sa kanilang babuyan na nung nakakuha na ng kanilang tiwala, meron ding ipinasubok sa kanila. Kaya pikit mata nilang ginawa ang pinakamalaking lihim sa kanilang babuyan. Ang sikretong nagpatibay daw sa kanilang kapatiran. Sinindihan po dito sa pit. Hinigop, medyo mainit. Kaya makalipas ang ilang araw, si Jerome hirap sa pagtatrabaho, iika-ika. Parang namanhid siya, parang umabot dito sa puson ba. Pati na ang bagong pasok na si June, hindi niya tunay na pangalan. Hirap na hirap kumilos. Ano ba ang malaking lihim na nangyayari sa babuyan? Ang tibay ng samahan o barkadahan, dapat nga bang masubok ng ikapapahamak mo naman? Buong tapang na isiniwalat ni na Jerome at June. Pagkagat ng dilim, wala na raw silang pinagkaiba sa mga tinuturukan nilang baboy. Dahil ang pinagkakaabalahan ng mga trabahador dito, pagtuturok ng petroleum jelly sa kanilang mga ari. Kutsara po siya, tapos kumuha pa siya doon ng petroleum jelly. Tapos sinindihan po dito sa pit, lighter, linusaw po. Tapos hinigop po ng sirens po. Pagkatapos medyo mainit, i-inject po siya. Turo ko na to la. Ano, ready ka na? Kinabahan po ako. Oo! Sige, ito na! Ah! Aray! 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 Seryoso ba to? Lalaki talaga? Lalaki yung tool. Humiga na ako noon, talaga hindi ako makatulog. Halos 1 buwan din siya na bago maghilom. Araw-araw din siya may lumalabas, tapos may nana. Pero kinalaunan, gumaling naman daw ang kanilang kondisyon. Si Jerome nakapag-asawa. Hindi niya alam na meron na akong turok. Hanggang ngayon hindi niya alam. Pero minsan nahalata pa rin niya. Hanggat hindi na raw niya kinayang itago ang patuloy na paglaki at pamamaga ng kanyang ari. Minsan dubli-dubli yung namin, boxer, may brief boxer. Halata pa rin siya na lumulubo. Normal lang naman talaga siya. Pero ngayong araw talaga naman, lumaki na naman siya. Si June naman, meron daw malaking dahilan kung bakit siya pumayag na magpaturok. Aminado po talaga ako na maliit. Sumama pa ako magpa-inject kasi sabi ng mag-asama ko lalaki po. Pero tila napuruhan din siya. Natanggal na butas. Takot, baka po na infection. Pagkatapos ng ilang buwan, gumaling naman daw ito. 2013 po, nagkaroon po ako. Girlfriend po, doon sa loob po, sa farm. Yung una po, nagsabi po siya sa akin na, "Bakit ganyan? Ano yan?" sabi ko, wala naman po. Pero hindi ko sinabi po na may turok po ako para tumaas po yung kumpansya po. Kasama pa sa mga nahikayat
Sina Edward at Michael, hindi rin nila mga tunay na pangalan. Masakit kasi yung nagturok pa sa amin, galing sa labas pa, uminom pagpasok, lasing. Natutuwa lang rin kami kasi gusto rin talaga namin na magpaturok. Alam mo yung ibang babae, pag maliit yung ano mo, sasabihin sa'yo, ay ayoko niyan. Ganyan kasi yung mga babae minsan, makuha mo sila, tapos pag gusto mo ulit, ayawan ka na kasi ayaw ko niya si maliit. Yun nga lang, naging pabigat naman daw ito sa kanilang trabaho. Kumikirot-kirot po siya. Pero nawawala naman po siya pagdating ng hapon. May ligo po siya parang malamigan po. Mahirap yung trabaho. Pag nagpapakain ng baboy ba, sir? Minsan pag gumahakbang ka sa kulungan, pag naiipit yun, sakit. Tsaka pag naglalaro talaga po ng basketball, pag natatamaan ng bola, yun talaga, sir, sobrang sakit. Hindi ako tumataba na, sir. Hindi ko alam, sir, kung dahil ba dito sa turok namin. Hanggang nitong Pebrero, habang nagpapahinga sa kanilang barracks, napanood daw nila ang itinampok naming kwento ni Floyd mula sa Misamis Occidental na namatay matapos maimpeksyon ang kanyang ari na pinaturukan din niya ng petroleum jelly. Dahil doon, natakot na rin daw sina June at Jerome at ngayon gusto nang ipatanggal ang petroleum jelly na kanilang ipinaturok sa kanilang ari. Pero sina Edward at Michael nag-alangan. Nahiya talaga magpa-check up. Kasi ginusto rin po namin po. Wala rin kaming sisisihin kasi kusa kaming lumapit na nagpaturok sa kanila. Ngunit inaalala rin nila ang kanilang mga pamilya kaya naglakas loob na silang lumapit din sa aming programa para ipatanggal din ang mga itinurok sa kanila. Ayon kay Dr. Edwin Vismonte, urologist, dahil sa kahihiyan, wala pang konkretong bilang ng mga kalalakihan na nagpapaturok ng petroleum jelly sa kanilang ari. Pero sa 15 taon daw niyang practice, meron na siyang naoperahan na mahigit 20 kasong ganito. Very common kasi ito sa mga population na predominantly male. Nasa preso o kaya yung mga seaman. Once na nagkikwentuhan sila, ito, effective to, nagkakahawan sila. Peer pressure. Hindi naman sa nilalahat ko ha, may mga babae lang na pag siguro maliit, niiwan, sinasaktan. Para sa mga nasaktan na lalaki dahil sa ganong parte ng buhay nila, kailangan nilang gawin yun. Para lang sa akin, kung love ang pag-uusapan about mag-asawa, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo kailangan ng malaki. Kasi pag mahal mo, tanggap mo kung ano siya. Doon ka magbe-base sa emotion, sa mga nagbibigay niya sa efforts niya, hindi sa kung yung physical, hindi. Ang halaga sa akin yung ugali ng isang tao na nagkakasundo kayo at nagkakaunawaan. Para po sa akin, pangit yung pagpapatulog ng petroleum jelly kasi iba pa rin talaga yung natural. Humabol din si Ariel na nagpaturok din daw sa kanyang ari sa pinagtatrabahuan niyang bus company. Sabi nila, magpaturo ka na kasi ikaw lang hindi nagpaturok sa amin. Sabi ko, baka anong mangyari sa akin. Sabi naman niya, wala to, mapa-inject ka na. Marami naman tayo. Inasar nila ako, bakit bakla ka ba na hindi ka mapa-inject? Sabi ng gano'n, magubad ka na, tuturukan na kita. Tapos yung jelly, linagay sa rice cooker. Tapos naging liquid na siya, tsaka linagay sa inject. Nung panghuli po, pumalag ako, sabi, ayoko na. Sinabi naman, tapusin mo lang to. Sinabi niya sa akin na hindi niya sinasadya, nadala lang siya. Yun po, parang naaawa na rin po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, tanggapin na lang natin kasi andyan na yan eh. Nung una, ayos naman daw, pero makalipas ang 2 taon, nangyari ang kanyang kinatatakutan. Nagkasugat to. Makati po siya. Pagka kinalmot ko, parang may ano siya, pulang-pula siya. Parang may dugo siya sa loob. Sising-sisi si Ariel at gusto na rin niyang ipatanggal ang itinurok sa kanyang ari na petroleum jelly. Kasi nakikita ko po nung video na ganun po nangyari. Natatakot talaga ako. Sa araw na ito, si Ariel, si Jerome, si June, si Edward at si Michael sinamahan ng aming team kay Dr. Edwin Vismonte. Lahat ng rason nila ay valid na kinakailangan ng operahan kasi pwedeng lumalayan at further infection. Ayon kay Dr. Vismonte, sina June, Edward at Michael, hindi pa raw gaanong malala ang kondisyon. Pwedeng obserbahan pa. Pero the mere fact na nagdudulot ito ng sakit sa kanyang pang-araw-araw na gawain kahit wala siyang ginagawa, mas magandang operahan din para mas magkaroon siya ng quality life. Pero sina Jerome at Ariel,
Kailangan na raw tanggalin agad ang petroleum jelly sa kanilang mga ari. Nung kay Ariel, yung sa kanya nagsusugat-sugat, yung kay Jerome naman namamaga. Ngayon, hindi naman sila po pwedeng operahan kagad, no? Kinakailangan pahupain muna yung infeksyon. So I gave them antibiotics first, no? Once na nag-resolve yung infection, saka sila pwedeng operahan. Dahilan sa ang mga pasyente ay kulang sa budget para sa operasyon, kinakailangan bumili ng gamot at saka gastos sa ospital, ang ginagawa nga natin ay nakikipag-coordinate tayo sa Department of Urology ng Jose Reyes at mukhang tutulungan naman sila. Paalala ni Dr. Vismonte. Kung wala yung mga sinabi kong komplikasyon, kamukha nung nag-i-infeksyon, nagsusugat-sugat, nabubulok o nagnananana, pwedeng obserbahan. Pero once na meron kayong indikasyon na nakikita itong mga sintomas na to, kinakailangan talagang dumulog sa isang urologist para maagapan ito at huwag lumala. Ngayon namin na realize na mahirap din pala pagka mayroong ganito kasi sabi nga nila sa huli yung pagsisisi. Ang aral dito ay wag na gagawin ang pagtuturok ng oil-based product kamukha ng petroleum jelly dahil ito ay nagdudulot ng komplikasyon na pwedeng makasama sa katawan. Learn to have self-contentment, be satisfied with what you have. Ang tunay na samahan, pinatitibay ng mga pagsubok, pinatatatag ng pare-parehong mga karanasan, at hindi ng kapahamakan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.